Bakit napabayaan yun? So anong nangyayari ngayon? Nagkakaroon ngayon ng lakas ng loob ang mga China na talagang itaboy ng itaboy. Ganun ang ginagawa nila ngayon eh. Tinataboy tayo ng tinataboy sa sarili nating lugar. Dahil kanila raw yun. Ang mga China, gusto ata ng China kunin lahat ng nakapaligid sa South China Sea. Palibhasa, bakit pinangalan ng South China Sea? Kanila na lahat. Di po ba? Kung maaalala ninyo, meron akong isang ginawang content na kung saan nagsalita sa ASEAN Summit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. about sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Naging bold siya rito sa pagsasabi na wag mag-blind eye yung mga members ng ASEAN at tingnan yung nangyayari dito sa West Philippine Sea. Na agad namang sinagot ng China. Sumagot sila na they are serious sa pagbalangkas ng tamang proseso tungkol dito sa West Philippine Sea. Di ba? But bago po ako magpatuloy, welcome po sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, or recommendation, please leave it on our comment section and hopefully we can discuss more things about the video or the content that I'm sharing right now. So balikan po natin ito. Kung bakit ko po nabanggit yun, kasi mukhang hindi seryoso ang China sa pagsasabi. Dahil eto lang, nakaraang Biyernes, merong China militia na bumangga sa ating barko na maghahatid lang naman sana ng mga pangangailangan ng mga troops natin sa West Philippine Sea. At ito'y nakuhaan ng video. So, kung talagang seryoso yung China sa mga sinasabi nila, dapat, kasi teritoryo na natin yun. Oo, disputed yun, pero di ba walang ginagawa, dumadaan lang. And because until now, it's a disputed area, so everybody is free to navigate dun sa area nito. Pero bakit? Ang lawak ng dagat. Bakit kailangang magdikit itong dalawang barko na to? Di po ba? So, kung ano man po yung sinasabi ko dito sa video pong ito, na video clip na aking ipi-play, kayo na po ang humusga. At tingin ko naman, hindi na di ba? Basic na. Di ba? Kasi, nanalo na tayo sa UNCLOS. Di ba? Kaya nga, gumagawa sila ngayon ng mga pagbabalangkas ang China para masettle yung issue. Gusto nga siguro nilang masettle, pero ano yung ginagawang actions? Imposibleng hindi alam ng mga taong ito. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi namin alam na may ganun. Kasi, di ba, matagal nang usapan ito at ilang beses na tayong binuwisit at tinarantado ng mga Chekwan na to sa mismong lugar natin, teritoryo natin. Para po maintindihan nyo kung ano sinasabi ko, I'll play this video. Isa na namang insidente ng pangaharang at pagbangga sa barko ng Pilipinas ang nahuli kaam malapit sa Pag-asa Island. Balita natin ni Chino Gaston. Panibagong banggaan sa West Philippine Sea, pero sa pagkakataong ito, Chinese Maritime Militia vessel naman ang dumama sa barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR. Umaga nitong Biyernes, papalapit ang BRT Datong Mabaylo sa Sandy K4 ng Pag-asa Island nang mahagip ito ng Maritime Militia vessel. Mukhang yung kung nakaharap kayo sa monitor nyo, mukhang itong nasa kaliwa yung militia vessels. Kasi medyo malaki, titingnan nyo lang. Diba? Tapos, ang luwag ng dagat, bakit kakabanggaan pa? Diba sobra namang, matraffic ba? Matraffic? Para magbanggaan. Diba? Grabe, kasi yung banggaan talaga yan, magkadikit yan. Imposibleng yan hindi sinasadya. Diba? Kasi pareho, magkasalungat kayo ng direksyon, nakikita ninyo sa isa't isa. Mayroon kayong mga radar para alam nyo kung malapit kayo sa isa't isa. And imposibleng
i-initiate yung Pilipinas dito. Hindi dahil sa Pilipino ko, pero obviously ilang beses na kasing nangyari to. Di ba? Na winater cannon na tayo, nilaser yung aeroplano, binangga talaga, na nagkaroon pa ng nasugatan ng isa sa mga tripulanting mga Pilipino. Di po ba? Tapos ngayon, eto na naman. Yan is right after. Magsalita yung bawat isa, pati yung kanilang Prime Minister. Tapos ito yung makikitang aksyon ng mga tao nila. Di ba? Kasi kung ito isadya ginawa natin, hindi to aabot na may masusugatan at ilang beses tayong winater cannon. And alam naman natin na aminin natin sa hindi, wala pa tayong capability para mag-engage sa kanila sa ganitong bagay. Pero it doesn't mean na dapat mabuli tayo ng mabuli. Sobra ang ginagawa ng mga China na to, ng Chinese na to. Kahit saan nating tingnan, di ba? Hindi ito masasabing hindi sinasadya. Imposibleng hindi sinasadya ito. Delikado raw ang pagmamaniobra ng Chinese vessel at sinubukang harangin ang BRP Dato Camailo. Sa kabila nito, biruin mo, di ba? Sila pa'y may lakas na loob na humarang. Grabe. Ganon sila ka-bold sa pang-i-intimidate sa mga barko natin. Wala na silang respeto actually. Sana talaga gawan ng paraan ito. Sana hindi matapos doon sa pagsasalita nila pareho na seryoso sila. Na tugunan yung nangyayaring problemang ito sa West Philippine Sea. Kasi kung sa ganitong mga kalalaki nating barko nagagawa nila, what more pa doon sa mga mangingisda lang. At ilang beses na nilang pinatunayan yan, ilang beses nang nahabol yung mga mangingisda natin diyan na dapat ang kapwa nating Pilipino ang nakikinabang. Pero ano nangyayari? Tayo pa yung naakusahan, doon sa isa kong content din na kung saan nagsasalita pa itong mga Chekwa na to na sila daw ang hinaharas ng mga Filipino fishermen at ng mga kasundaluhan natin. At gumagamit pa raw tayo ng electric net sa panghuhuli. Wala naman silang mapakitang ebidensya. Eto ngayon, paano to? Ebidensya na naman to. Ano na naman ang mangyayari dito? Ipapanawagan na naman natin, ipapakita na naman natin sa Chinese Embassy. For what? Gagawa rin sila ng kwento? Sana magkaroon talaga ng solid na paraan para matigil tong ganito. Kasi sa lapad ng dagat na yan, nagbabanggaan pa kayo. Grabe naman yan. Di ba? Ano kayo mga bobong kapitan ng barko? Ano yung mga, wala kayong mga navigation equipment para malaman ninyo na kung kayo malapit na masyado or malayo pa doon sa kapwa ninyo barko? Diba? So obviously, panghaharas na naman ito ng mga walang kwentang mga Chekwa na yan. Ngayon, talagang masasabi kong napabayaan ng dating administrasyon, ng Duterte administration, yung issue about ito sa West Philippine Sea at ang pagdami ng mga pogo dito sa Pilipinas. Kasi ngayon nakikita natin, yung aggressiveness nila lumabas lalo nung nawala ang rehimen ni Duterte. So, hindi sa biniblame ko ang Duterte administration before, but meron bang mga ganito? Meron, pero mangilan-ngilan. Pero ngayon yung grabe. Ngayon yung pinakagrabe. Na talagang nagiging bold na sila na after all ng pagsasalita, parang binaliwala nila yung sinabi ng mga kapwa leaders ng China. Dahil sa ginagawang ito ng mga tao nila. Nakakasama ng loob kasi teritoryo natin yan. Sige, kahit na hindi pa natin teritoryo yan, disputed area yan, pero dapat yung respect sana. Diba? Pinaiiral nito mga Chinese na to. Kasi makikita mo, wala sa kanila yun. Imposibleng yun is ginawa lang nila sa kagustuhan nila. May bas-bas yan ng kung sino man. Para magkaroon sila ng lakas ng loob na gawin yung mga walang kwentang actions nila na yan. Na bandang huli, ang sinisisi, tayo pa ang may kasalanan. Mga hayop talaga. Nakakainis na makikita mong ginaganito tayo, di ba?
Pero may pagkukulang din kasi ang gobyerno natin para tutukan ito. Pinabayaan ito ng dating administrasyon. Obviously, bakit sila magkakaroon ng lakas ng loob? Bakit magkakaroon ng maraming vessels na nandiyan, mapamilitar at mapamilisya? Di ba? Kasi hindi yan inintindi before. Hinayaan yan kaya dumami ng dumami. Mga artificial island na sino ang nakatira? Diyan sa disputed island na yan, sa disputed area na yan. Dapat walang magpapatayo ng mga establishment. Anong nangyari? Ngayon, tignan nyo yung huli kong content. Karamihan doon. Mga military bases, mga infrastructure na gawang China. Tayo wala. Ano yung nakita nyo doon sa huli kong content na 29 vessels, militia at military, isang barko ng Pilipinas ang nandoon. 29 ang sa China. Bakit nagkaroon ng ganun karami? Bakit napabayaan yun? So anong nangyayari ngayon? Nagkakaroon ngayon ng lakas ng loob ang mga China na talagang itaboy ng itaboy. Ganun ang ginagawa nila ngayon eh. Tinataboy tayo ng tinataboy sa sarili nating lugar. Dahil kanila raw yun. Ang mga China, gusto ata ng China kunin lahat ng nakapaligid sa South China Sea. Pulibasa, bakit pinangalan ng South China Sea? Kanila na lahat. Di po ba? Ay, nako. Tuloy natin. Naituloy ng BRP Dato Cabaylo at BRP Dato Sanday ang kanilang routine maritime patrol mission. Ayon sa Department of National Defense, mahirap simulan ang makabuluhang dialogo sa pagitan ng China at Pilipinas kung patuloy ang pang-aaharas sa mga barko ng Pilipinas. Committed talaga sila sa dialogue pero committed din sila sa illegal action. Yun ang problema. Totoo yung sinabi ni Teodoro. No? Ni Secretary Teodoro. Pero hindi mo masasabing committed sila dahil they keep on doing this kind of actions na provoking, no? At illegal ang ginagawa nila. So paano masasabing seryoso pa sila? Kasi may mga ganito silang actions. Di ba? Paano mo mapapakita na totoo yung sinasabi ng Prime Minister na o kung sino mang spokesperson nila sa bansa nila na may mga ganitong actions? Dapat habang sinasabi nila yung mga ganyan, hindi nirerendahan nila yung mga military nila at saka mga militia vessels nila sa lugar na yon. Dapat mag-set sila ng sarili nilang boundaries. Di ba? For the meantime, habang pinag-uusapan, hindi yung kung sampal ito kay Presidente Marcos Jr., mas sampal ito sa Prime Minister nila. Dahil kayo nagsasabi kayo na committed kayo, pero anong inaasal ng mga taong mga kababayan ninyo, di ba? Huwag niyong sabihin na hindi niyo sila sinabihan, putang ina. Parang katarantaduhan na yon, di ba? Huwag niyong sabihin na hindi kayo naglabas ng memo or announcement to control this kind act na provoking. Di ba? What if may pumalag sa mga yon, nagkasakitan talaga dahil napiko na yung Pilipino at magkasakitan yon? Oo, kakayanin nila tayo, but paano yung mga nakasuportang bansa sa atin? Di gulo yan. World War yan. Walang nananalo sa gera. Lahat talunan pagdating sa gera. Wala kang mapapatunayan. So sana naman, no, mga government, mga tao, mga politician sa inyo, sa gobyerno ng China, matuto naman sana kayo. Hindi yung lahat na lang nilalamangan ninyo dahil sa malaki kayo. Di ba? Dahil sa may mga utang ang bansa sa inyo at isa na doon yung Pilipinas. Ganun ba yun? Dahil marami tayong trading na ginagawa sa inyo. Maraming trading na ginagawa ang Pilipinas sa China. Ganun ba yun?
Sana makatawag talaga ito ng attention. Sana maging issue ito uli. Madagdag ito dun sa currently issue. Kasi, kita nyo naman, binaliwala ng militia na to, ng Chinese militia vessels na to, yung mga binitawang salita ng mismong leader nila. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kung sampal ito sa mukha ni Marcos Jr., ni President Marcos Jr., mas sampal ito doon sa leader nila na nagsasabing sila ay seryoso, yung pala naman hindi, dahil sa mga inaasal ng mga taong ito. So issue lang po tayo, walang personalan. Itong aking mga nabanggit na sabi na ihayag ay pawang opinion ko lamang base sa ating mga nakikita. So hanggang dito na lamang, maraming salamat.